Sabi nila, masaya ang magkaroon ng biyenan lalo na kapag magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Pero sa mundong ginagalawan natin, bihira na lang ang mayroong magandang pag-uugali. Kadalasan sa kanila, inaapi ang manugang nila lalo na kung ito'y mahirap o di kaya'y hindi nila ito nagugustuhan. Inaabuso ang manugang hanggang sa tuluyan na itong sumuko at iwan ang kanilang anak. Mayroon namang biyena na tanggap ka kahit ano pa ang iyong pinagmulan. Sa kwentong ibabahagi ko sa inyo, mapalad si Mikey sa kanyang biyenan sapagkat mabait ito at mapagkumbaba. Pero nang dahil sa pagmamalupit niya sa kanyang asawa, malalasap niya ang galit nito at yon ang hindi niya napaghandaan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, Mikey. Kapag sinaktan mo pa ulit ang anak ko, mananagot ka sa akin. Banta sa kanya ni Aling Miding ang kanyang biyenan. Tahimik itong nakaupo sa lapag habang may hawak na sinulid. Nagtatahi ito ng punda. Napagawi lamang ito sa bahay nila dahil nakiusap ang kanyang asawa na sa kanila muna ito matulog. Tumango lamang si Mikey at hindi na nagawang magbitaw ng salita. Nang gabing yon, hindi kaagad nakatulog si Mikey. Tila may bumabagabag sa isip niya. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa sinabi ng biyenan niya o dahil sa kawalan niya ng pag-asang matanggap sa trabahong inaaplayan. Dumagdag pa sa isipin niya ang asawa niyang ni sa panaginip ay hindi niya pinangarap makasama. Napilitan lang naman siyang pakasalan ito nang minsang nahuli silang magkatabi sa kama habang kapwa hubot-hubad ang katawan. Dahil yun sa kalasingan kung kaya't nagawa nila ang bagay na yon na tanging sa mag-asawa lamang nangyayari. Sinilip niya ng tingin ang asawa niyang mahimbing na sa pagkakatulog. Baka sa mukha nito ang pasa at sugat galing sa mga kamay niya. Titig na titig siya sa maamong mukha ng kanyang asawa. Kahit anong gawin niya, wala talaga siyang nararamdaman para dito. Bukod pa ron, magkaibigan pa sila kaya hindi niya matanggap ang lahat. Natatakot lang siya sa banta ng biyenan niya kung hindi niya pakakasalan ng anak nito. Ipapasalvage daw siya. Umiling siya at nagpasya na lamang matulog. Kinabukasan, maaga palang gising na si Mikey. Hindi na siya nag-abala pang uminom ng kape. Ni hindi na siya naligo dahil sa pagmamadaling umalis. Paggising niya kasi, may natanggap siyang mensahe galing sa construction site na ina-applyan niya nung nakaraang araw. Tagabuhat ng semento ang napasukan niya. Pero sa kasamaang palad, hindi pa man matapos ang unang araw ng trabaho ni Mikey, natanggal na siya sa serbisyo sa kadahilan ng napaaway siya sa isang kasamahan niya ng dahil sa selos. Mas pabor kasi sa kanya ang boss nila kaysa sa mga matagal na sa trabaho. Kaya ang usap-usapan ay baka bakla raw siya o di kaya ang amo niyang lalaki. Para wala ng away, pinaalis na lamang siya ng kanyang amo matapos sahura ng 600 piso. Wala nang nagawa si Mikey kundi kunin ito at mabilis nilisan ang lugar. Hindi siya dumiretso sa bahay nila. Sa halip, dumiretso siya sa suki niyang fast food chain. Doon siya laging tumatambay sa tuwing may hinaing siya o di kaya'y alitan sila ng kanyang asawa. Pa-order nga ng tanduay. Mariing utos ni Mikey sa serbidora. Natigilan naman ito sa ginagawa at saglit siyang tinapunan ng tingin. Kumunot ang kanyang noo dahil bago ito sa paningin niya. Sumilay ang kakaibang ngisi sa kanyang labi nang makita ang halos lumuluwanan nitong dibdib dahil sa suot nitong sexy na damit. Makinis at maganda ang nasabing babae. Kabiga-bigani rin ang taglay nitong ganda. Kaya kahit sinong lalaki pa man ay tiyak maakit sa kakaiba nitong ganda. Bir na lang po ang tinda namin, sir. Sagot naman ng babae. Yumuko ito para magpantay ang kanilang mukha. Lalo siyang napangisi nang marinig ang sinabi nito. Single pa ako, sir. Malanding tura ng babae bago bumalik sa pwesto nito upang ikuha siya ng beer.
Iiling-iling si Mikey pero baka sa mukha nito ang matinding pagnanasa. Makalipas lamang ng ilang minuto, bumalik na ang babae bit-bit ang order niyang beer. Tinunggagad ni Mikey ang beer. Pakiramdam niya nauuhaw siya dahil sa presensya ng babae. Kanina pa siya nagpipigil sa pang-aakit nito sa kanya. Nang di na siya nakatiis, lumapit siya sa counter table saka kinuha ang natira niyang pera at iniabot ito sa manager ng kainan. Nang mga oras na yon, walang pagsidla ng saya ng mukha ni Mikey. Ni hindi man lang niya iniisip ang asawa na hinihintay siyang umuwi habang nakapatong siya sa ibang babae. Wala na nga talaga siyang natitirang konsensya sa katawan. Matapos isuot ang damit niyang pang-itaas, hinatid pa niya sa bahay nito ang babae. Nag-iwan pa siya ng pera sa dalaga na dapat sanay ang asawa lamang niya ang may karapatang humawak nun. Salamat sa pagpapaligaya sa akin, ha? Nakangisi niyang sambit bago tuluyang umalis. Pagdating niya sa bahay, tahimik at nakapatay na rin ang ilaw. Dumiretso na siya sa higaan dahil nakaramdam siya ng antok. Pero naudlot yon nang mapansin niya na wala roon ang asawa niyang si Mera. Sumiklab ang galit sa kanyang puso at walang pasabing tinungo ang pinto. Naabutan niya itong prenting nakaupo sa kusina habang kumakain mag-isa. Akala ko, lumandi ka sa kapitbahay natin eh. May gusto pa naman sa'yo yung lokong yun. Paratang niya rito bagay na ikinagulat ng kanyang asawa. Hindi to nakaimik. Tanging iling na lang din ang sinasagot nito sa kanya. Bakas din sa mukha ng babae ang takot. Wala akong ginagawang masama, Mikey. Nasa bahay lang ako buong araw. Saka magpinsan... Wag mo ko lokohin, no? 1 linggo pa lang tayo rito pero lumalandi ka na kagad? Hindi ako naglandi, Mikey. Sigaw nito sa kanya. Nagtagis ang bagang ni Mikey dahil sa pagsagot-sagot sa kanya ng asawa. Kaya naman dahil sa galit ay hinablot niya ang buhok nito at pilit pinatayo palapit sa kinaroroonan niya. Dahil walang laban sa kanya si Mera, nahila niya ito palapit sa kanya at walang pag-aalinlangan niya itong sinuntok sa sikmura. Nabuwal ang babae at naisuka pa nito ang kinain. Hindi pa siya nakontento. Nilapitan pa niya ang asawa saka tinadyakan sa tiyan. Namimilipit naman sa sobrang sakit ang babae pero nitingnan ay hindi man lang niya ginawa. Sa halip, iniwan lamang niya itong nakahandusay sa sahig habang humahagulgol sa pag-iyak. Nasundan pa ng nasundan ng pagmamalupit ni Mikey sa kanyang asawa. Ang masaklap pa, ilang babae na rin ang naikama niya. Ang iba dinala niya sa kanilang bahay. Wala na nga talaga siyang natitirang awa at respeto sa asawa. Tuluyan na niyang niyurakan ng buong pagkatao ni Mera. Baliwala ang banta sa kanya ng biyenan niya. Hindi man lang niya inisip kung saan hahantong ang kahayupang ginagawa niya kay Mera. Gaya na lamang ngayong gabi, umuwi siya ng lasing at pasuray-suray na naglalakad sa gitna ng daan. Habang isang kamay niya ay may hawak pang isang bote ng tanduay na nangangalahati na ang laman. Hindi iniinda ang alulong ng mga aso. Baliwala sa kanya ang ganoong senaryo dahil halos gabi-gabi naman niya itong naririnig at kung minsan ay hinahabol pa siya ng mga aso. Binilisan na lamang niya ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Nakailang katok na siya sa pinto pero hindi siya pinagbubuksan ng kanyang asawa. Kung kaya't uminit na naman ang ulo niya. Marahil nakatulugan na nito ang paghihintay sa kanya. Madaling araw na kasi kaya siguradong mahimbing na yon sa pagtulog. Mera! Buksan mo tong pinto, kung hindi gigibayin ko to! Malakas niyang sigaw dahilan upang magsitahulan ng mga aso ng kanilang mga kapitbahay. Pero sa halip na tumigil, mas nilakasan pa ni Mikey ang pagtawag sa pangalan ng kanyang asawa. Ilang saglit lang din ay bumukas kagad ang pinto at iniluwa rito ang pupungas-pungas na si Mera. Aba, ang sarap-sarap pa ng tulog mo ha. Habang ako, nilalamok na sa kakahintay kung kailan mo pagbubuksan ang pinto.
asik niya sa asawa sabay suntok sa labi nito. Napaigik ito at mabilis pumutok ang labi. Nangihina itong napaatras habang sapo ang sariling bibig. Ni hindi man lang siya mababakasan ng awa sa muka habang pinagmamasdan niya ang asawa na dumudugo na ang labi nito. Bagkus, hinila pa niya ito sa buhok at pakaladkad niya itong dinala sa loob ng kanilang kwarto. Malas ka kasi sa buhay ko kaya magdusa ka ngayon sa mga kamay ko. Hinubad niya ang sinturon saka walang awang pinaghahampas sa katawan ang walang kalaban-laban na babae. Tanging impit at hiyaw na lamang ang naririnig sa kanilang silid mag-asawa. Hindi niya rin alam kung bakit natitiis nito ang pananakit niya sa kanya. Kaya naman upang sumuko at para iwan siya nito ng tuluyan ay ginawa niyang impyerno ang buhay ni Mera. Subalit nagkamali siya. Dahil kahit anong ginagawa niyang pasakit sa asawa, dinamayan pa rin siya nito at minahal. Mikey, patayin mo na lang ako. Hindi yung pinahihirapan mo pa ako ng ganito. Nangihinang sambit ng kanyang asawa. Niyakap nito ang sarili habang nanginginig sa sobrang sakit at hapdi gawa ng paghampas nito ng sinturon ng asawa. Hindi siya nakinig. Ngumisi lang ang lalaki. Muli niyang hinampas ng sinturon sa ulo si Mera. Sa pagkakataong yon, hindi na nito natiis ang sakit at hapdi. Unti-unti nang bumulagta sa sahig saka nawala ng malay tao si Mera. Tiningnan na lamang niya ng masama ang asawa bago iniwan sa kanilang silid. Nilakpan niya ang pinto upang makulong sa loob ang walang malay na babae. Ni kaunting bakas na awa sa kanyang mukha, hindi makikita sa kanya. Talagang ang kinasusuklaman niya ang asawa sa paniniwalang pinikot siya nito upang mapakasalan siya. Pumasok si Mikey sa kabilang silid at doon na lang nagpasyang magpahinga. Katabi lang yun ang kanilang silid. Bukas na bukas din ay susubukan na naman niyang maghanap ng trabaho. Isa pa sa dagdag isipin niya ang lintik na trabahong yon. Minamalas din siya pagdating sa bagay na yon. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Kung hindi lang sana maagang nawala ang mga yon, hindi sana siya naghirap sa buhay ngayon. Mikey, palabasin mo ako dito. Utang na loob, buksan mo itong pinto. Napabalikwas siya ng bangon nang marinig ang malakas na boses ni Mera. Tinatawag siya nito at humihingi ng saklolo. Kumulo agad ang dugo niya nang marinig pa lang ang nakakairita nitong boses. Bisit ka talaga sa buhay ko, babae ka! Angil niya sa sarili bago nagpasyang tumayo. Inihanda na niya ang kanyang sinturon. Pagdating ni Mikey sa tapat ng pinto, nagtaka siyang bigla na lang tumahimik ang paligid. Napabugan na lamang siya ng hangin sa kawalan saka binuksan ang pinto. Hayop ka! Nung kang mapatay mo ko, mas mabuti pang mauna ka muna! Malakas na sigaw ni Mera bago siya paluin ng flower vase sa ulo. Pakiramdam ni Mikey, dinuduyan siya sa ere ng mga oras na yon dahil sa samot-saring nagkikislap ang mga bituin sa paningin niya. Bigla rin tumakas sa katawan niya ang nainom niyang alak kanina. Bago pa nagdilim ang paligid niya, naaninag pa niya ang kanyang asawa na umiiyak ito habang hawak-hawak siya sa mga kamay. Nagising si Mikey na masakit ang ulo. Hapong-hapo siyang umupo sa kama habang hawak niya sa isang kamay niya ang nasaktang batok. Inaalala niya ang nangyari kagabi bago siya napunta sa ganoong sitwasyon. Nagtagi sa mga bagang niya nang maalala ang ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Kumuyom ang mga kamao niya bago nagpasyang tumayo. Dali-dali niyang tinungo ang pinto upang buksan ito, ngunit kumunot ang kanyang noo nang di niya ito mabuksan. Binundol ng matinding kaba ang buong pagkatao ni Mikey sa isiping baka gumanti na ang inaapi niyang asawa. Sinubukan niya pa rin itong buksan subalit bigo siya. Bawat tangka niyang buksan ito ay naririnig din niya ang ingay sa labas na sa tansya niya, isa itong kadena. Nakaramdam rin siya ng gutom.
Nangihina siyang napaupo sa sahig hanggang sa maramdaman na lamang niyang kusa ng tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung para saan yon. Bigla ring nanikip ang dibdib niya. Marahil pinagsisisihan na niya ang nagawang kasalanan sa kanyang asawa. Pero hindi yun ang nangyari. Imbis humingi siya ng tawad, lalo lamang siyang nagalit dito. Siguraduhin mong hindi ako makakalabas dito. Dahil kung hindi, mauna kang mamatay! Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong silid. Sinubukan niyang buksan ulit ang pinto. Sinubukan niya uling buksan ang pinto. Pero gaya kanina, tanging ingay lamang ng kadena ang kanyang narinig na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Nang mapagod, nagpasya na lamang siyang bumalik sa kanyang kama. Itinulog na lang niya ang gutom. Baka paggising niya mamaya, maawa rin sa kanya si Mera. Naalimpungatan si Mikey nang makarinig ng kaluskos na nagbumula sa labas ng pinto. Nilibot muna niya ang paningin sa buong silid. Tanghali na pala. Kumakalam na rin ang sikmura niya dahil sa gutom. Tumayo siya upang magtungo sa pinto. Kumunot ang noo niya lalo pa at nakaamoy siya ng pagkain. Lalo siyang nakaramdam ng gutom. Mera, ikaw ba yan? Tanong niya. Wala siyang nakuhang sagot. Ilang saglit lang ay bumukas din ang pinto at iniluwa roon ang kanyang biyenan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Napalunok si Mikey ng laway ng kakaiba ang tinging pinukol sa kanya ng mabait niyang biyenan. Walang salita itong pumasok bit-bit ang tray na naglalaman ng pagkain. Nagpalinga-linga si Mikey sa labas ng kanyang silid. Hindi mahanap ng kanyang mga mata si Mera. Kinutuban siya ng masama nang ibaling niya ang paningin sa kanyang biyenan. Kumain ka na. May pupuntahan tayo mamaya. Sabi ni Aling Meding na ikinagulat niya. Yun ang unang beses na niyaya siyang umalis ng kanyang biyenan. Kaya naman hindi niya maiwasang kabahan. Bigla rin niyang naalala ang banta nito sa kanya na kapag uulitin niya pa ang pananakit kay Mera, malilintikan na siya. Iisipin pa lang niya para na siyang tinakasan ng dugo sa katawan. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway at nagsimula na rin siyang pagpawisan sa noo. Ma, si Mera po nasaan? Hindi ito sumagot. Inilapag na lamang nito ang pagkain sa kama saka sumenya sa kanya na kumain na. Ayaw pa sana ni Mikey pero hindi na niya mapigilan ang pagkalam ng kanyang sikmura. Pati alaga niya sa tiyan nagwawala na dahil sa gutom. Kaya kaagad niyang sinunggaban ang nakahaing pagkain sa harapan niya. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagsubo hanggang makaramdam siya ng pagkahilo. Hindi niya alam kung dahil lang ba yun sa sobrang kabusugan. Pinakiramdaman niya muna ang sarili. Ipinilig niya ang ulo. Hindi niya kayang kontrolin ang antok kaya namang kahit gustong gusto pa sana niyang kumain ay pinili na lamang niyang humiga sa kama. Magdusa ka sa ginawa mong kahayupan sa aking anak, Mikey. Mga katagang narinig ni Mikey bago siya tuluyang iginupo ng antok. Kinabukasan, nagising si Mikey na masakit ang katawan. Para siyang sinuntok ng 10 tao dahil sa sobrang pananakit ng kanyang kasukasuan. Napansin din niya ang pamamaga ng kanyang kanang braso. Napasinghap siya nang makitang nangingitim yun. Nangihina siyang tumayo upang humarap sa salamin. Hinilot-hilot niya pa ang ulo. Wala siyang matandaan maliban sa ikinulong siya ni Mera sa kanilang silid. Mera! Nasaan ka na? Tulungan mo ako rito! Malakas niyang sigaw. Nakikiramdam siya, pero wala siyang narinig na sagot mula sa babae. Minabuti na lamang niyang lumabas sa kanyang silid kahit masakit ang katawan niya. Pagdating ni Mikey sa sopa, naabutan niyang kumakain si Mera habang nanunood ng TV. May kasama itong babae. Kumunot ang noo ni Mikey nang makilala ang naturang babae. Anong ginagawa mo dito, Elsa? Nagtataka pa rin niyang tanong. Si Elsa ang pinakahuling babae na dinala niya sa bahay. Pero ang labis na ipinagtataka niya ngayon kung bakit nasa bahay niya ito.
Sinubukan niyang maglakad palapit sa kinaroroonan ni Mera pero tila may malakas na puwersang nakaharang sa kanya. Kumunot ang noo ni Mikey nang matitigan niyang mabuti ang babae. Habang tumatagal, lalong naghihiba ang itsura ng mukha ni Elsa. Mama? Bulalas niya. Hindi makapaniwalang kinusot-kusot ni Mikey ang mga mata upang masigurong namamalikmata siya. Ako nga, Mikey. Bakit? Namiss mo na ba ang mga babae mo? Hindi naman po siya ganun. Sagot ni Mikey na bakas pa rin sa mukha niya ang pagtataka. Paanong nangyari yon? Di yata't pinaglalaroan lamang siya ng kanyang imahinasyon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na si Elsa yung nakita niya at hindi ang biyenan niyang si Aling Meding. Nang mapansing tulala siya, ninisihan siya nito ng nakakaloko. Napatingin si Mikey sa kanyang kanang kamay nang maramdaman ang pagkirot nito. Lalo ring lumobo ang braso niya, bagay na labis niyang ipinagtaka. Mama, ano pong nangyayari sa akin? Unti-unti siyang humakbang palapit sa mag-ina pero kahit anong gawin niya, hindi naman siya makaalis sa kinatatayuan niya. Ngayon mo pagbabayaran ng ginawa mong kahayupan sa aking anak, Mikey. Nakita mo ba ang ginawa mo kay Mera? Pagmasdan mong mabuti ang kalagayan niya, lalaki. Nanlilisik ang mga mata ng kanyang biyenan habang nakatingala ito sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay unti-unti niyang ibinaling sa kinaroroonan ni Mera ang paningin. Ganun na lamang ang pamimilog ng mga mata ni Mikey nang makita si Mera na kasalukuyang nilalaro ang manikang hawak. Parang bumalik ito sa pagkabata. Kinusot-kusot niya ang dalawang mata sa pag-aakalang namamalikmata lang siya. Unang kita niya kaninang paglabas niya ng silid, kumakain ito. Papaanong nangyaring bigla agad nag-iba ang lahat? Mga katagang paulit-ulit na bumabalik sa balintataw ni Mikey. Makaraan lamang ng ilang minuto, tumayo si Aling Meding at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. May kung anong ibinulong sa kanya ang ginang bago siya mawalan ng malay tao. Muling nagising si Mikey na masakit ang buong katawan. Sa mga oras na yon, para na siyang nalalantang gulay. Halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Unti-unti niyang iniangat ang kaliwang kamay. Umakyat ang mainit na likido sa sikmura niya nang makita ang mga uod sa kanyang mga daliri. Diyos ko, anong nangyayari sa akin? Hintatakot niyang tanong. Nag-angat siya ng paningin sa buong paligid. Nasa sala pa rin siya pero wala na ang asawa at biyenan niya. Gusto niyang bumangon pero hindi niya kaya. Ang bigat-bigat ng katawan niya. Mera, nasan ka na? Tulungan mo ako! Para mo ng awa! Naiiyak niyang sambit. Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Pagkatapos ng kahayupang ginawa niya sa asawa, ngayoy heto siya't humihingi ng tulong dito. Naiiling si Mikey habang tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang bumangon. Kumapit siya sa sopa at nilakasan ang loob na tumayo kahit sobrang sakit ng katawan niya. Nang magtagumpay, paika-ika siyang naglakad palapit sa pintuan. Kaagad niyang pinihit ang siradura. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng kalabog sa kusina. Binalingan niya ito. Ngunit mabilis ding pumasok sa isip niya na baka pusa lang yon o di kaya'y dagalang na nakalaglag ng mga gamit doon. Mikey, anong nangyari sa'yo? Mabilis na napatingin si Mikey sa pinagmulan ng boses. Ang kapitbahay nilang si Jimboy. Ito ang lagi niyang pinagsisilosan kay Mera. Nahihiya siyang nagbaba ng tingin. Wala siyang mukhang maiharap dito lalo pat harap-harapan niya itong pinapaya noon dahil sa mga maling hinala. Dadaling kita sa ospital. Sambit nito bago siya alalayan sa paglabas. Isinakay siya nito sa kotse. Habang nasa daan, hindi maiwasang mapatingin ni Mikey sa lalaki. Tahimik lamang ito habang malalim ang iniisip. Ilang saglit pa, hininto nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan na itsura mo?
Tanong nito ulit sa kanya. Napabuntong hininga si Mikey. Nakailang tanong na ang lalaki pero hindi pa rin niya sinasagot. Siya man, wala rin siyang idea kung anong nangyari sa kanya. Pero isa lang ang pumapasok sa isip niya, na ang biyenan niya ang may kagagawan nun. Si Mama Miding, siya ang may pakana nito eh. Sagot niya sa kausap. Nagtatakang napatingin sa mga sugat niya si Jimboy. Partikular na sa kamay niya na may gumagalaw pang uod. Bigla ring nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Tara, may kilala akong pwedeng tumingin sa'yo. Tugon ni Jimboy bago pinasibat ang sasakyan. Dinala siya ni Jimboy sa kakahuyan. Nakaalalay lang sa kanya ang lalaki habang paika-ika siyang maglakad. Hindi pamilyar sa kanya ang nasabing lugar. Napapalibutan ito na naglalakihang mangga at nyog. Biglang tumayo ang balahibo sa batok ni Mikey nang makarinig ng alulong ng mga aso sa paligid, lalo pa at tanghaling tapat. Saan mo ba ako dadalhin? Nagtataka niyang tanong sa kasama. Sa kapatid ng nanay kong albularyo. Tugon sa kanya ni Jimboy na ikinakunot ng kanyang noo. Bakit sa albularyo? Kinulam ka ng biyenan mo, Mikey. Mariing sagot sa kanya ni Jimboy na ikinatigil niya sa paglalakad. Wala sa sariling napatingin si Mikey sa kasama. Nagtatanong ang mga mata niya habang unti-unting umiiling. Hindi totoo yan, Jimboy. Mabait ang biyenan ko. Hindi niya magagawa sa akin yun. Alas ka niya. Hindi na lamang siya sinagot ng lalaki. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang maliit na kubo na gawa lamang sa kawayan. Sandaling natigilan si Mikey nang maaninag ang taong nasa loob. Pamilyar ito sa kanya. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Mikey nang mapagsino ito. Mama Miding? Siya si Lola Lita, Mikey. Siya ang gagamot sa'yo. Sabi ni Jimboy na tinapik-tapik pa siya sa balikat. Napakurap-kurap si Mikey. Iba ang nakikita sa naririnig niya mula kay Jimboy. Sa paningin niya, si Aling Miding ang taong tinutukoy ni Jimboy. Kaya naman sa takot na gawan siya nito ng masama, unti-unti siyang humakbang paatras dahilan upang matisod siya at bumulagta sa lupa. Mikey, ano bang nangyayari sa'yo? Sakalang natauhan si Mikey nang marinig ang malakas na boses ni Jimboy. Dinaluhan na rin siya nito upang makapasok sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang pinaupo ni Jimboy sa upuan na gawa lamang sa kawayan. Napakislot pa siya nang maramdaman ang pananakit ng kanyang puwetan. Iho, uminom ka muna ng tubig. Panimula ni Lola Lita. Inabot sa kanya ang tubig. Walang pagdadalawang isip niya itong tinanggap at walang kahirap-hirap niyang nilagok ang tubig na laman ng baso. Nang matapos, walang salita niya itong iniabot sa matanda ang baso. Huminga siya ng malalim kapag dakay nag-angat siya ng paningin sa matanda. Nakita niya ang malalim nitong mga mata. May suot din itong kwintas na may pendant na krus. Iho, habang tumatagal, palala ng palala ang mga sugat at pasa mo sa katawan. Mukhang galit na galit ang gumawa nito sa'yo. Wika ng matanda na lalong nagbigay ng takot at kilabot sa kanya. Napaurong ang dila ni Mikey sa natuklasan. Sinabi rin sa kanya ng matanda ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na yun sa kanya. Nangihina siyang napasandal sa upuan habang unti-unting naglandas ang kanyang mga luha sa magkabila niyang pisngi. Isa lang ang paraan para mawala ang sumpa, Mikey. Paano po, Lola Lita? Si Jimboy ang sumagot. Nakatayo lamang ito habang matamang nakikinig sa usapan nila. Malalim na bumuntong hininga ang matanda kapag kuwan tumayo ito saka pumasok sa maliit na silid. Paglabas nito, may hawak itong bote. Pansamantalang mawawala ang mga sugat mo sa katawan, iho. Pero babalik at babalik pa rin ang mga yan. Tanging ang taong nagbigay lamang sa iyo niyan ang makakatulong sa iyo upang tuluyan ng mawala ang sumpa. Nanindig ang balahibo ni Mikey sa katawan nang marinig ang sinabi ng matanda.
Hindi siya makapaniwala na isang mangkukulam ang kanyang biyenan. Ang buong akala niya isa lang itong hamak na mananahi sa kanilang lugar. Pero hindi niya lubos maisip na may itinatago pala itong maitim na kapangyarihan. Ano ba ang dapat kong gawin, Lola Lita? Hindi niya mapigilang magtanong sa matanda. Bumuntong hininga ang matanda at malungkot siyang hinarap. Alam na ng puso mo ang dapat gawin, iho. Gustuhin ko mang tulungan ka, pero hindi ko siya kayang kalabanin. Dagdag pa nito. Muli itong tumayo at lumapit sa kabinet. May kinuha roon ng matanda na tansya niya ay isa itong maliit na lumang album. Sumenyas ang matanda na buksan niya ito. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Mikey nang makita si Aling Miding sa litrato kasama ni Lola Lita. Habang sa itaas, nakalagay ang family picture, kung saan nasa gitna ng isang lalaki na may hawig ni Jimboy na sa tansya niya magkapatid ang lalaki at si Aling Miding. Wala sa sariling nasa po niya ang bibig. Ibig sabihin, magpinsan sina Mera at Jimboy. Anak niyo si Mama Miding, Lola? Bulalas ni Mikey na bakas pa rin sa mukha ang gulat at pagkamangha. Oo, iho. Kaya bago pa mahuli ang lahat, lumakad ka na at puntahan mo sila sa bahay nila. Naghihintay lang ang mga yon. Nakangiting sabi ni Lola Lita, pero sa kabila ng ngiti na yon, nakatago pa rin sa mukha nito ang lungkot at pagkadismaya. Nang araw na yon ay muling bumalik si Mikey sa kanyang tirahan. Wala pa rin doon ang asawang si Mera. Kaya naman sa tulong ni Jimboy, sinamahan siya nito upang puntahan ang kanyang biyenan. Nagtaka si Mikey dahil may mga taong labas-pasok sa loob ng bahay. Napatingin siya kay Jimboy nang magsimula na itong humakbang papasok sa loob. Napalunok ng laway si Mikey nang makitang lumabas ng bahay si Mera habang yakap ang manika. Nilaro-laro ito ng babae. Sa tingin niya ay nawala na ito sa katinuan. Nang makita siya nito ay dali-dali itong tumakbo palapit sa kinaroroonan niya. Inabot ni Mera ang hawak na manika sa kanya. Hinila siya nito. Mikey, tara, sama ka sa akin. Lalo tayo. Nakangiting sambit nito bagay na ikinatigil niya sa pagakbang. Samot-saring emosyon ang bumalot sa buong pagkatao ni Mikey ng mga oras na yon. Nahabag siya sa sinapit ng kanyang asawa dahil sa kagagawan niya. Umiling siya. Kahit masakit pa ang mga pasa at sugat niya sa katawan, hindi niya yun ininda. Sa unang pagkakataon ay niyakap niya ng mahigpit ang asawa. Nagsimula ring tumulo ang kanyang mga luha. Patawad, Mera. Patawarin mo ko. Patawad, asawa ko. Patawad. Hagulgol niyang sambit habang walang patid ang pagtulo ng mga luha sa kanyang pisngi. Sising-sisi siya sa mga nangyari. Kung hindi lang sana niya pinagmalupitan ng asawa, di sana ito nabaliw. Kulang pa ang dinanas mo ngayon kumpara sa kasamaang ginawa mo sa aking anak, Mikey. Minahal at inalagaan ka niya, pero pasakit ang isinukli mo. Wala kang puso, Mikey. Kaya nararapat lamang na pagbayaran mo ang lahat ng kahayupang dinanas ni Mera sa mga kamay mo. Dahan-dahang kumalas si Mikey sa pagkakayakap sa kanya ni Mera at walang takot niyang hinarap ang kanyang biyenan. Nakita niyang may hawak itong maitim na payong. Sa tabi nito ay si Jimboy na kasalukuyang nakahawak sa balikat ng tiyahin. Mama, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Kahit ano pong parusang ibigay niyo, tatanggapin ko po. Mapatawad niyo lang po ako. Patawad po, Mama. Umiiyak niyang turan. Lumuhod pa siya sa harap nito upang masigurong papatawarin siya nito. Ngunit tila suntok sa buwan ang nais niyang mangyari. Nitapunan siya ng tingin ay halos ayaw gawin ng kanyang biyenan. Sinayag mo ang lahat, Mikey. Tinanggap at minahal kita, pero hindi ko alam kung bakit pinagmamalupitan mo si Mera.
Mabait at minahal ka ng anak ko, Mikey. Patawarin po ninyo ako, Ma. Magbabago na po ako. Patawad po. Pangako kong aalagaan ko na ang asawa ko. Bigyan mo lang sana ako ng isang... Binigyan na kita ng pagkakataon, Mikey. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo nung una pa lang? Pero anong ginawa mo? Hindi ka nakinig. Puno ng hinanakit ang mata ng ginang. Hindi magawang kumilos ni Mikey sa kinaroroonan. Nanatili lamang siyang nakaluhod sa lupa habang walang patid ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanila hanggang sa mag-angat siya ng mukha. Bumungad sa harap niya ang maamong mukha ni Mera. Dumungaw ang munting luha sa mga mata nito habang masuyo siyang hinahawakan sa mukha. Kasalanan mo rin naman kung bakit tayo napunta sa sitwasyong ito, Mikey. Nilising mo ako para makuha mo ang gusto mo sa akin. Tinuring kitang kaibigan pero nagawa mo akong gawa ng masama. Kasi alam mo nung una pa lang, minahal na kita. Namilog ang mga mata ni Mikey. Hindi siya nakaimik. Di gumalaw ay hindi niya magawa. Alam niya sa sariling totoo ang sinabi ng kanyang asawa. Ilang saglit pa ay tumayo si Mera saka siya tinalikuran. Pumasok ito sa loob ng bahay. Mama, sana po mapatawad niyo ako balang araw. Yumuko si Mikey. Nagsimula ng tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Para sa kanya, sapat na yung paghingi niya ng tawad. Nagawa na niya ang parte niya. Kung hindi man siya kayang patawarin na mag-ina, buong puso niya yung tatanggapin. Jimboy, iuwi mo na ang taong yan. Mariing utos ni Aling Miding sa pamangkin bago ito tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Tahimik lamang nakikinig si Mikey. Wala siyang lakas ng loob magsalita. Pakiramdam niya na ubos na rin ang mga luha niya. Umuwi si Mikey na laglag ang balikat. Ngayon niya pinagsisihan ng kahayupang nagawa niya sa kanyang asawa. Patawarin niyo po ako. Bulong niya habang nakatingala sa kawalan. Nasa tirasa siya ng mga oras na yon. Pinagsiklop niya ang dalawang kamay habang taimtim na umusal ng dasal. Hindi siya pala simba na tao pero sa kalagayan niya ngayon, hindi siya magdadalawang isip na manalangin sa poong may kapal. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, lalong nadagdagan ng mga sugat at pasa sa kanyang katawan. Tama si Lola Lita. Pansamantala lang yung langis na pinahid nito sa mga sugat niya. Hindi na rin niya alam ang gagawin. Nahihirapan na rin siyang gumalaw. Mabuti na lamang at lagi siyang dinadalaw ni Jimboy upang tulungan siya. Laking pasasalamat niya sa Diyos dahil sa kabila ng nagawa niya sa lalaki, hindi pa rin ito nagdadalawang isip na tulungan siya. Mikey? Mabilis na nag-angat ng mukha si Mikey nang marinig ang pamilyar na boses ni Mera. Nakangiti ito habang papalapit sa kanya. Sa likod nito, nakasunod si Aling Miding. May hawak na pagkain ng kanyang biyenan habang si Mera naman may hawak ding mga prutas. Magpakatino ka na, dude. Dahil sa susunod, hindi na kulang mga abutin mo, kundi kamatayan na. Nakangising biro sa kanya ni Jimboy. Nang araw na yon, ay tuluyan na siyang pinatawad ng mag-ina. Lalong-lalo na ang biyenan niya. Walang pagsidla ng saya sa mukha ni Mikey dahil tuluyan na rin binawi ng biyenan niya ang ipinataw nitong sumpa sa kanya. Mula rin noon, inalagaan at pinahalagahan na niya ang kanyang asawa. Pinangako niya sa kanyang sarili magbabagong buhay na siya kasama ang anak niyang pinagbubuntis ni Mera. Wakas! Sabi nila, masaya ang magkaroon ng biyenan lalo na kapag